So, gaano ba tayo nagugutom? Normal naman po na sa tao ay magutom. Tama po ba? In fact, sa totoo lamang po, ang gutom, regalo ng Diyos yan. So, normal po na tayo po ay magutom. Lahat po tayo, kadalasan, nagugutom, lalo na sa pagkain, lalo na kung masarap. Pero minsan pala, ang gutom natin hindi na sa pagkain. Minsan, nasa success. At minsan, nasa love life. Yeah. At kung minsan naman, nasa pera. Yeah. Kaya tanong ko dito, saan ba talaga saan ba tayo nagugutom? Ano ba kinagugutuman mo, kapatid? Ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 6, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." So sabi daw, mapalad daw ang mga taong gutom at wow sa righteousness. Kaya ang tanong nga po natin dito, saan po ba tayo nagugutom? Saan nagugutom ang kaluluwa mo? Yung mga bagay na hindi mo kaya iluhod, ilaban mo sa Panginoon. Bagutom ka doon. Na Lord, hindi ako papayag na hindi ko mararanasan yung pangako. Hindi ako papayag na hindi ko makikita ng dalawang mata ko ang pangako. May reward eh. May reward ang Diyos sa buhay po natin. Huwag tayong mapanghinaan ng loob. Ano ba kinagugutuman ng kaluluwa mo? Tandaan, tayo po ay merong espiritu at kaluluwa at katawan. Ang kaluluwa po natin ang nagtitimon sa katawan. At ang kaluluwa po natin, yan po yung nag-iisip. Siya din yung nagdidesisyon. Kaya, siya yung magsasabi kung saan ka nagugutom. Pwede kasing marami kang kinagugutuman. Gusto ko sabihin sa inyo, nailaban din natin yung pagpapala na matagal nang binigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag kang papayag na hindi mo mararanasan siya. Pati kapunuan ng banal na Espiritu, maaari mo maranasan araw-araw. Ilaban mo yun. Huwag kang papayag na hindi ka gutom sa presensya ng Diyos. Ganun nilaban ni Jacob eh. Hindi siya pumayag na hindi siya manalo. Hindi, sabi ni Jacob, hindi ako papayag na papaalisin mo ko rito na hindi mo ako pagpapalain. Ganon din po. Every time na tayo po ay nasa church, huwag kang papayag na hindi ka pagpapalain ng Diyos. Huwag kang papayag na hindi mo siya pagpapalain. Amen. Ganon lang po yun eh. Huwag kang lalabas dito na wala kang naranasan sa Panginoon. Huwag kang lalabas dito na wala kang word sa Panginoon. Yun ang katotohanan. Huwag kang papayag. Ilaan mo yung gutom mo sa Diyos at hindi sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Amen po ba? Ibigay natin sa Panginoon yung pinaka-the best para sa Diyos. The world can give temporary satisfaction. Pero si Jesus lamang ang eternal satisfaction. Amen? Kaya doon tayo magutom. Sadyain natin yung gutom natin. Intentional. Kasi hanggat hindi mo sinasadyang magutom sa salita ng Diyos, hindi mo mararanasan yung pagpapala ng Panginoon. Hanggat hindi mo sinasadya na siya ay purihin, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Hanggat hindi mo sinasadyang manalangin, hindi mo mararanasan ang sagot ng Diyos. Kaya stay hungry for God. The more you desire Him, the more He will reveal Himself to you. Manatili tayong gutom. Hindi tayo yung sa una lang magaling. Kundi stay hungry. Lagi tayong magutom doon. Magutom ka sa Panginoon. Magutom ka sa katuwiran. Magutom ka sa kabanalan. Magutom tayo sa Diyos.